Part 112, Gretchen. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga ka-Ashlon. Handa na ba kayong sumabak sa isa na namang maaksyong kabanata ng ating kwento? Kung akala nyo puro drama lang ang kayang ibigay ni na Gretchen at Demetrio, pues maganda kayo. Dahil sa araw na ito, masusubukan ang tapang at kapal ng mukha ni Teresa. Sa part na to, tuluyan ang susugod si Teresa sa kuta ng mga Yamoto. Akala niya sapat na ang pagsasabing siya ang mother-in-law ni Master Colin para buksan ang pintuan ng karangyaan. Pero ang hindi niya alam, isang special production ang nihanda ni Demetrio para sa kanya. Isang palabas na magpapakita kung gaano kadelikado ang mundong pilit niyang pinapasok. At habang kumaripas ng takbo, ang takot na si Teresa, tila mapaglaro ang tadhana dahil mababangga niya ang isang taong matagal nang naghahanap ng alas laban kay Gretchen. Ang pagtatagpo ni na Teresa at Bianca. Ito na kaya ang simula ng mas malaking panganib para sa ating bida? Isuot na ang inyong mga earphones mga ka-Ashlon at pakinggan ang pagpapatuloy ng ating kwento. Wala namang kamalay-malay si Teresa sa dalawang bodyguards na sumusunod sa kanya ng palihim. Pumara ng taxi ang babae at nagpahatid sa isang partikular na lugar. Nagkatingin na naman ang dalawa sa narinig. Mukhang pupunta ang ginang sa mansyon ng kanilang boss at talagang naglakas loob ang babae na magpakita doon. Di na nag-aksaya pa ng oras ang dalawa at agad na tinawagan si Master Colin para ipaalam sa lalaki ang sitwasyon. Matapos matanggap ni Demetrio ang balita, tinawagan niyang muli si Jomar. Sabihan mo ang mga tauhan natin na magandang palabas. Masusunod po, Master Colin. Agad na tugon ni Jomar. Makalipas ang halos kalahating oras, huminto ang isang taxi may kalayuan sa malaking gate ng mansyon. Nayayamot namang tiningnan ni Teresa ang driver. Ano, malapit na ba tayo? Sigurado ka bang marunong kang magmaneho? Ang bagal-bagal mo naman. Napakamot naman ang ulo ang driver sa inaasta ng kanyang pasahero. Pasensya na po kayo pero ito rin ang unang beses na pumasok ako dito. Di naman kasi madalas naghahatid ng taxi ang mga taong nakatira dito dahil may mga personal drivers naman ang mga mayayaman. Paliwanag niya at muling pinaandar ang sasakyan. Ayon pa sa online map, nasa malapit lang ang residence ng Yamoto family. Makalipas ang ilang minuto, tuluyan niya nang natagpuan ang hinahanap nila. Nandito na tayo. Anunsyo ng driver at hindi maiwasang mapasulap kay Teresa at nakaramdam ng pagtataka kung ano ang gagawin ng babaeng gaya nito sa pangmayamang subdivision. Nang marinig na Teresa ang sinabi ng driver, mabilis niyang binuksan ang pinto at bumaba. Pagtapak ng kanyang mga paa sa sementadong sahig, bumungad sa kanya ang isang napakalaking gate. Umawa ang kanyang labi nang matanaw ang looban ng gate. Sa palabas sa telebisyon niya lang nakikita ang ganitong klase ng pamamahay. Ang laki-laking bahay kahit nasa labas pa lang siya. Ilan kaya nakatira sa loob? Nang mas makalapit pa siya, tila isang palasyo ang nakikita niya. Malawak ang bakurang natatanaw niya mula sa kanyang kinatatayuan. Pakiramdam niya nagniningning kahit ang mga damo sa lupa. Bukod sa malawak na lugar, napansin niya rin ang maraming bodyguards na paroon at parito habang nagpapatrol. Ilang sandali pa dumako ang kanyang paningin sa nagagandahang bulaklak sa hardin. Hindi man siya ganon ka-eksperto sa larangan ng mga tanim pero sa hula niya, milyon-milyon ang halaga ng mga bulaklak. Walang panama ang mga garden sa labas na nakikita niya. Hindi na niya mapigilan pa ang sarili na umabante habang nananaginip ng gising na mapapasa kanya lahat ng meron ng mga Yamoto kahit isang araw lang. Pero agad din siyang pinahinto ng isa sa mga guards na naroon. Ngayon niya lang lubos na naiintindihan kung anong kaibahan ng mayaman sa mahirap. At dahil panay ang tingin niya sa mansyon, agad na nakuha ng mga tauhan sa loob ang kanyang presensya. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na, bawal dito? Pagtataboy ng guard sa kanya. Agad na umusbong ang galit sa dibdib ni Teresa dahil sa kawalan ng respeto ng lalaki sa kanya. Hindi mo ba ako nakikilala? Mother-in-law ko ni Master Colin. Buksan mo tong gate at papasukin mo ko. Kapag nakarating si Demetrio, ipapatanggal kita sa trabaho mo. Matapang niyang singhal. Di naman mapigilan ng bodyguard na humalakak. Mother-in-law kayo ng boss namin? Nagpapatawa ka ba? Wala pang asawa si Master Colin. Saan mo naman napulot ang kwentong sinasabi mo? Tingnan mo nga yung sarili mo. Sobrang yaman ni Master Colin kaya paano siya nagkaroon ng mother-in-law na kagaya ng postura mo? Segunda naman ang isa.
Kapag ako nakapasok sa loob, malalagot ka talaga sa akin. Nababaliw ka talaga. Asawa nga ng anak ko ang boss mo kaya papasukin mo ko? Mawawalan ka ng trabaho kapag nagmatigas ka sa utos ko. Muli namang natawa ang lalaki na para bang nagbibiro lang siya. Marami na akong nakitang kagaya mo. Malakas yata ang tama ng utak mo at dinala mo dito yung imagination mo. Manalamin ka muna bago mo sabihin sa amin yung kwertong babero mo. Alis na! Singhal naman ang isa. Natigilan siya. Mukhang tama nga naman ang lalaki. Sino bang maniniwala na siya ang mother-in-law ni Demetrio sa ayos niya ngayon? Ordinary lang suot niyang damit tapos hinahabol pa siya ng mga nautangan niya kaya magulo ang kanyang buhok at masyado siyang haggard. Kahit na natulog siya sa apartment ni Gretchen kagabi, di man lang siya nito binigyan ng damit na pampalit sa suot niya. Ngayong nagpunta siya sa mansyon ng mga Yamoto na parang isang pulubi at sinasabing siya ang mother-in-law ni Demetrio, natural lang na hindi sila maniniwala sa kanya. Huminga siya na malalim bago isa-isang tiningnan ang mga bodyguards na nagpalayas sa kanya. Maghintay kayo. Babalik ako at sisiguraduhin ko mawawalan kayo ng kabuhayan bilang kabayaran sa pambabastos ninyo sa akin. Naglakad paalis si Teresa sa mansyon ng mga Yamoto pero wala siyang planong sumuko. Nabanggit niya ang pangalan ni Demetrio kani-kanina lang at hindi naman pinag-iilan ng mga security guard na hindi si Demetrio si Master Colin. Kaya naman, imbes na umalis, umikot siya sa kabilang bahagi ng villa. Naniniwala siya na makakahanap siya ng daraanan papasok. Tingnan lang natin yung tapang ninyo kapag nakapasok na ako. Galit na asik ni Teresa. May mga backdoor din. Ilang sandali pa napangiti siya nang matagpuan na isang maliit na gate sa likurang bahagi ng mansyon. Nang sinubukan niyang itulak na pagtanto niyang nakabukas iyon, hindi niya mapigilan na mapaismed. Ang tapang-tapang ng guard sa harap tapos tanga naman pala. Nang makita niyang walang tao na nagbabantay ay nagmamadali na siyang pumasok sa loob. Nilinga niya ang tingin sa paligid. Sobrang ganda talaga ng mansyon at pagkalaki-laki pa. Mas malaki at malawak pa yon sa mall. Subalit natigil siya sa kanyang pagmumuni-muni nang makarinig siya ng malakas sa tahol ng aso malapit lamang sa kanya. Sa kanyang pagkataranta, agad siyang naghanap ng matatagpuan niya. Ilang sandali pa natanaw niya ang barbed wire. Enclosure, ilang sentimetro lang ang layo mula sa kanya. At sa hinuha niya mayroon tong halos isang dosen ng aso na mas malaki pa kaysa sa kanya sa loob. Mabuti na lang at mukhang hindi siya napansin ng mga aso. Hindi siya gumagalaw sa pinagtataguan niya habang inoobserbahan ang paligid. Maya-maya pa nakita niyang isang lalaki na hila-hila ang napakalaking aso na matapang na tumatahol. Habang nag-iisip siya ng paraan kung paano tumakas, natigilan siya na makita niya ang dalawa pang bodyguards na may kinakaladkad na isang lalaki. Muli siyang nagtago sa halamanan at natanaw na ipinasok sa loob ng kulungan ang mga aso, ang lalaki. Ito ang magiging kaparusahan mo sa pagtataksil mo kay Master Colin. Hindi, patawarin niyo ako, hindi na ako uulit. Magpapakabait na ako, wag niyo na lang ako ipapakain sa mga aso. Umiiyak na pagsusuma mo ng lalaki. Hindi marunong magpatawad si Master Colin sa mga taong may atraso sa kanya. Oras na may ginawa kang hindi niya magugustuhan, gagawin kang pagkain ng aso. Umalingaw-ngaw sa pandinig ni Teresa ang nakakaawang sigaw ng lalaki. Nang sumulyap siya sa unahan, nakita niya pinalibutan ng malalaking aso ang lalaki at sinimulan ng sakmalin. Maya-maya pa naligo na ang lalaki sa sarili nitong dugo. Nanginginig sa takot si Teresa habang nasasaksihan ang sitwasyon ng lalaki. Hindi siya lubos na makapaniwala na ganito pala kalupit si Master Colin. Parang laruan lang dito ang buhay ng isang tao. Hindi naman siya bobo para hindi malaman na may madilim talagang sekreto ang mga mayayaman na hindi po pwedeng sabihin ni naman. Pero hindi niya lubos akalain na papatay sila ng tao. Akala niya ay nakahawak na siya ng isang mayamang manugang. Mamamatay tao pa lang na pangasawa ni Gretchen. Dahil sa takot, hindi na magawa pa ni Teresa na tumayo. Tahimik siyang umiiyak habang tinatawag ang lahat ng santo na alam niya. Napatingin siya sa nakaawang na gate kung saan siya dumaan kanina. Mariin siyang pumikit at humugot ng lakas bago patakbong nagtungo sa gate at lumabas.
Baka mamaya siya na naman ang ipakain sa aso dahil sa trespassing siya. Umiiyak si Teresa habang tumatakbo palayo. Hindi talaga mawala sa isipan niya ang nakita niya kanina. Baka mamaya, maamoy ng aso na nagpunta siya doon at habulin pa siya. Ganito pala sila, papatay nila ang mga taong may kasalanan sa kanila. Mas binilisan pa niya ang kanyang takbo. Wala siyang ibang hiling kung hindi ang makaalis na sa lugar na yon. Pero wala siyang kaalam-alam na nang makaalis na siya, tumigil na sa pagsakmalang aso sa lalaki at gumulong-gulong pa ang mga ito sa tuwa. Sa gilid ng lalaki at ng iba, dinidilaan siya. Napailing na lang din ang mga bodyguards na kasama ng lalaki dahil hindi naman talaga ito isang bihag ng mga Yamoto, kundi private trainer ng mga aso at ang nangyari kanina isang palabas lang. Pati na ang dugong nagkalat ay peke rin pero hindi nila inaasahan na matatakot ng ganon si Teresa. Katunayan nakakatawa yung tingnan nang kumaripas to o paalis na para bang nakikita to ng multo. Bakit nga pala ginagawa tayo ni Master Colin ng ganitong palabas? Nalilitong tanong ng isa sa mga bodyguards. Yon ang unang beses na gumawa sila ng palabas sa harap ng isang intruder. Huminga na malalim si Jomar bago umiling. May rason si Master Colin kaya niya pinagawa sa inyo ang palabas na yon kanina. Wala nang maraming tanong pa at magligpit na kayo ng mga gamit ninyo. Maotoridad niyang wika. Nang makaalis sa mga tauhan, inutusan niya, agad niyang tinawagan si Master Colin para i-report ang ginawa nila. Nagawa na namin ang iniuutos ninyo, Master Colin. As expected, takot na takot si Mrs. Miranda at kumaripas ng takbo papaalis. Pasusundan niyo pa rin po ba siya? Yes, continue observing her. Hindi siya maglalakas loob na magpunta ng mansyon kung walang nakapagsabi sa kanya kung sino ko. Sigurado ko may nag-utos sa kanya. Kailangan nating malaman kung sino may pakana ng lahat. Masusunod po, Master Colin. Magarang na tugon ni Jomar. Ngayon ay napatunayan na nga ni Demetrio na may nag-uutos talaga sa ina ni Gretchen. Otherwise, hindi ito pupunta sa mansyon nila para manggulo at mamilit na makapasok. Nagpatuloy naman sa pagtakbo si Teresa. Hindi niya alam kung saan siya pupunta dahil hindi naman pamilyar sa kanya ang buong lugar. Habol na niya ang kanyang hininga. Pagod na siya pero hindi siya po pwedeng tumigil. Akala niya swerte siya ngayong araw pero ang malas niya. Dahil habang nagtatatakbo siya, narinig niyang nagring ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya ang lalaking kausap niya kahapon ang tumawag sa kanya. Agad naman niyong sinagot ang tawag nito. How was it? Nagpunta ka na ba sa address na binigay ko sa'yo? Did you already confirm Master Colin's identity? Hindi na napigilan pa ni Teresa ang pag-usbong ng galit niya. Anong confirm? Punyemas ka? Muntik na akong mamatay dahil sa'yo. Alam mo bang muntik na akong lapain ng aso sa mansyon nila? Wala na akong pakialam. Kung si Master Colin at Demetrio ay iisa, ang importante sa akin mabuhay ako. Wag na wag ka nang tatawag ulit sa akin. Singhal niya at agad tong pinatayan ng tawag. Mas mahalaga sa kanya ang buhay niya kaysa alamin ang mga bagay tungkol kay Demetrio. Paano na lang kung nagkamali siya, di magiging tanghalian siya ng mga aso? You witch? Gigil na asik ng lalaki sa kabilang linya nang patayan siya ni Teresa ng linya at di man lang hinayaan na makasagot. Ang simple-simple lang ng utos ko sa kanya, tapos di pa niya magawa ng maayos. Napakawalang silbing babae. Ang babae ang nais gamitin ng kataas-taasan para guluhin ang buhay ni Colin pero wala itong silbi. Hindi nila to po pwedeng magamit dahil napakatanga nito. Matapos makausap ang lalaki, nagpatuloy na sa pagtakbo si Teresa habang panay pa rin ang lingon niya para siguraduhin na walang nakasunod sa kanya. At dahil wala sa unahan ng atensyon niya sa hindi sinasadya, may nabangga siya. Ouch! Sigaw na isang boses. Nang tingnan ni Teresa ang nakabangga niya, bumungad sa kanya isang magandang babae. Nahubad ang suot nitong sombrero kaya agad nitong tinakpan ng muka dahilan para mabitawan nito ang hawak na clutch bag at kumalat ang laman sa sementadong daan. Tumakas mula sa kanyang agent at bodyguard si Bianca. Inutusan siya ng kanyang kapatid na makisali sa mga crew pero napagtanto niyang si Gretchen ang magvo-voice over ngayong araw na pagpasya niyang umalis.
Ayaw niyang masaksihan kung paanong maglalampungan sila Gretchen at Demetrio sa set, kaya mas mabuting umalis na lamang siya. Pero ang hindi niya inaasahan, mababangga siya ng isang pangit at nambuhalang babae. Agad na sumulak ang galit sa sistema ni Bianca. Hindi na maganda ang mood niya nang lumabas siya sa set, kaya't ang pangit na to ang mapagbubuntunan niya. Bulag ka ba? Hindi ka ba marunong tumingin sa dinadaanan mo? Tingnan mo ang ginawa mo, you ruined my makeup. Napatingin naman si Teresa sa kanyang kaharap. Takot na nararamdaman niya kanina, tapos ngayon, makakaharap naman siya na isang babaeng may mapagmataas na aura. Mula sa mukha nito, napatingin siya sa nagkalat na gamit nito sa semento. Kahit wala siya halos ideya tungkol sa mga cosmetics, di may pagkakailang mamahalin ng mga yon. Pero kung titingnang maigi, payat ang babaeng kaharap niya, kaya bakit siya matatakot dito? Cosmetics lang ang mga yan. Kung nahulog man, edi pulutin mo. Ano bang pinuputok ng butsi mo? Di naman inaasahan ni Bianca na ganito katapang ang ginang pagkatapos siya nitong mabangga. Nang akmang aalis na ito, agad niya itong pinigilan. At saan ka pupunta? Aalis ka na lang pagkatapos mo akong mabangga nang di man lang humihingi ng paumanhin? My things are branded. Kulang pambuhay mo bilang pambayad sa mga yan. Galit namang napatingin si Teresa sa babae. Wala na nga siyang napala ngayong araw tapos aatupagin pa niyang malditang to. Kaya't imbes na humingi ng dispensa ay itinulak niya ito. Ikaw ang bumangga sa akin kaya ikaw ang may kasalanan. Ako? Hihingi ng dispensa sa'yo? Never! Ikaw ang humingi ng tawad sa akin dahil mas nakakatanda ako sa'yo. Humalukip-kip naman si Bianca at taas noong tiningnan ng ginang. Talaga? Let's call the police then. Maraming CCTV cameras na nakapaligid dito. Tingnan lang natin kung sinong may kasalanan sa ating dalawa. Dinampot ni Bianca ang kanyang cellphone at nagkunwaring tatawag ng pulis. Nataranta naman si Teresa sa narinig niya. Sinipat niya ng tingin ang babaeng kaharap niya. Magara ang damit nito, makinis pa ang babae, mga patunay na hindi to basta-basta. Kung tatawag to ng pulis, hindi niya kakayanin ang hihingi nitong kabayaran. Mabilis niyang pinigilan ang babae. Nawala na rin ang tapang sa kanyang muka at napalitan ng maamong ekspresyon. Huwag ka nang tumawag ng mga pulis. Sarkastiko namang natawa si Bianca. Os, bakit? Natatakot ka na ba? Too late. Darating na sila maya-mayang konti. Mas lalo lang nadagdagan ang kaba sa dibdib ni Teresa. Ilang sandali pa napasulyap siya sa bahay na pinanggalingan niya. Kilala mo ba ang may-ari ng bahay na yan? Pag-aari yan ni Master Colin na may-ari ng Dynamic Group of Companies. Diyan ako galing dahil ako ang mother-in-law niya. Kung magtatawag ka ng pulis, isusumbong kita sa manugang ko. Ano, gusto mo ba yon? Tinaasa naman ang kilay ni Bianca ang kausap niya. Ikaw? Mother-in-law ni Master Colin? Nagpapatawa ka ba? Sarkastiko namang natawa si Teresa at mayabang na sinulubong ng tingin ang mga mata ni Bianca. Oo naman. Asawa ng anak ko si Master Colin. Kapag kinanti mo ko, sasabihin ko kay Demetrio na putulan ka ng kamay. Di napigilan ni Bianca ang matawa ng malakas. Marami na siyang taong nakasalamuha na nais umakyat sa tuktok at kung ano-ano na lang ang ginagawa pero ngayon lang siya nakakita ng isang kagaya nitong kaharap niya. Very delusional at talagang si Colin pang ini-imagine nito. Tinignan niya to mula ulo hanggang paa bago siya muling magsalita. Tigilan mo yung kaka-imagine mo? Mother-in-law? Talaga? Hindi mo ba nakikita ang sarili mo sa salamin? Ang dugyot-dugyot mo. Mayabang namang ngumiti si Teresa. Hindi mo pwedeng husgahan ng isang tao dahil lang sa panlabas na anyo. Ano bang alam mo? Alam kong hindi ka maniniwala sa akin pero asawa ng anak kong si Gretchen, si Master Colin. Ang kapal na mukha mong sigaw-sigawan ako at takutin? Isang utos lang sa manugang ko tapos ang buhay mo. Muli, napatingin si Bianca sa babaeng kaharap niya at ilang saglit pa unti-unti sumilay ang isang maliit na ngiti sa kanyang labi. So, ikaw ang nanay ni Gretchen Miranda? Diyos ko, mga ka-Ashlon, muntik na akong atakihin sa puso para kay Teresa. Akala niya siguro ginto ang bubungad sa kanya sa mansyon. Yun pala mga asong gutom at madugong eksena. Nakita niyo ba kung gaano katuso ang ating Master Colin? Hindi niya kailangan magpakita para takutin ng mga taong may masamang balak. Isang palabas nang, kumaripas na ng takbo ang biyanan niya. Pero teka lang, tila totoo nga ang kasabihan na birds of a feather flock together.
Sa gitna ng kanyang pagtakbo, nabangga pa niya ang ating residenteng Maldita na si Bianca. At dahil sa dulas ng dila ni Teresa, naisiwalat niya ang kanyang koneksyon kay Gretchen. Ano kaya ang gagawin ni Bianca ngayong nasa harap niya na ang alas na maaari niyang gamitin laban sa ating bida? Magsanib puwersa kaya ang dalawang ito para pabagsakin si Gretchen? O maging si Bianca ay mapraning din kapag nalaman ang bangis si Demetrio? Mas lalong naging kapanapanabik ang mga susunod na kaganapan. Kayo mga ka-Ashlon, sa tingin nyo ba, dapat nang kabahan si Gretchen ngayong nagkakilala na sina Teresa at Bianca? I-type ang inyong mga hula sa comment section. Maraming salamat po.